Maraming pagbabagong nagawa ang modern feminism sa definisyon ng pagiging isang babae. May mga naidulot itong kabutihan sa lipunan, ngunit marami ring kasamaan. Ngayong National Women's Month, tuklasin natin ang biblikal na kabuluhan ng pagiging isang babae ayon sa orihinal na disenyo ng ating manlilikha. Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. Hatid ni Brother Eddie Villanueva. Ano nga ba ang orihinal na disenyo ng Diyos para sa mga kababaihan? Ngayong National Women's Month, balikan natin ang sinasabi ng Biblia at alamin ang tunay na kabuluhan ng pagiging babae. Bago pa man sumulpot ang modern feminist movements, nauna na ang Biblia sa pagbibigay halaga sa papel ng mga kababaihan sa lipunan. Sa panahong laganap ang pagtrato sa mga babae bilang ari-arian lang, itinangay sila ng Biblia. Pinakita ng tunay na Diyos na ang kababaihan ay may kapantay na dignidad sa mga kalalakihan. Malayo ito sa mga paganong kultura ng unang panahon. Tingnan natin ang Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Malinaw ang salita ng Diyos, pantay ang lalaki at babae. Kapwa silang nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, kapwa silang hiningahan ng Espiritu ng Diyos, parehong may kaluluwa at Espiritu. Kapwa binayaan ng intrinsic worth at inherent dignity as human beings. Therefore, both man and woman are imbued with God-given inalienable rights. Ayon din sa Genesis chapter 1, ang babae nilikha ng Diyos upang maging katuwang ng lalaki sa sagradong matrimonya. Bilang katuwang, siya'y kaagapay, a co-equal who does not need to compete with her husband, but supports him just as he sacrificially loves her. Kailangan ko pong sabihin ito dahil laganap ngayon ng mga kaisipan ng modern woke feminists. Gustong-gusto nilang pinagsasabong ang mga babae at mga lalaki. Dahil ang tunay na kabuluhan daw ng pagiging isang babae mararanasan lamang kung dodominahin nila ang mga kalalakihan. Sa tahanan man o sa corporate world o sa sports o sa negosyo at sa lahat ng aspeto ng buhay. Dahil para sa kanila, wala raw pagkakaiba ang babae at lalaki. Pantay sila at pareho lang sila. Yan ang kahangalan ng modern feminism. Ayon sa salita ng Diyos, oo, pantay ang lalaki at babae pero hindi sila pareho. At kung titingnan natin ang realidad, sa physical na anyo pa lang ay natural na silang magkaiba. Magkaiba ang reproductive makeup nila. Magkaiba ang biological makeup nila. Kaya sa vast majority ng sporting events ay hindi pwedeng ilaban ang mga babae sa mga lalaki. Pwedeng ikamatay ng mga babae kung isasagupa sila sa mga lalaki sa combat sports gaya ng boxing at martial arts. Kaya kasinungalingan pong pareho lang ang babae at lalaki na wala silang pinagkaiba. Hindi po sila pareho. Pero ayon sa salita ng Diyos, sila'y pantay. Pantay sa pagiging nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon. At may kanya-kanya silang papel na dapat nilang gampanan sa buhay na kaloob sa kanila. Sa mga asawang babae, kayo'y tinawag ng Diyos upang suportahan ang inyong kabiyak. Paglingkuran sila at magpasakop. Sa mga asawa namang lalaki, kayo'y tinawag ng Diyos upang maging leader ng inyong sambahayan. Mahalin ninyo ang inyong kabiyak at ibigay ang buhay sa kanila. Kung paanong nagsakripisyo ang Panginoong Hesus para sa simbahan hanggang kamatayan. Nakasaad yan sa Ephesians chapter 5, verse 21 to verse 33. Sa mga kababaihan, malinaw din ang salita ng Diyos sa Joel chapter 2, verse 28 to 29. Sinasabi doon na malayang ibubuhos ng Diyos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga tapat niyang lingkod. Mapalalaki man o babae, upang isagawa ang dakilang kalooban niya sa mga huling araw. Kaya sigurado tayong ang bawat babaeng nagsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus ay may magandang kinabukasan sa kamay ng Diyos.
Kaya naman humugot tayo ng inspirasyon sa ilang mga babaeng heroes of faith. Gaya nila Deborah at Jael sa Judges 4 and 5. Si Deborah ay isang propeta, pinunong hukom at military general ng Israel. Bihira sa mga babae ang mataas na pamumuno noong panahong iyon. Ngunit ginamit ng Diyos ang tapang at karunungan ni Deborah. Kasama rin sa kwento niya ang kwento ni Jael, isa ring mandirigmang babaeng ginamit ng Diyos para paslangin ang pinuno ng mga kalaban ng Israel. Sina Rahab at Ruth ay nakatala rin sa Biblia. Si Rahab ay isang prostitute at balo naman si Ruth. Kapwa sila marginalized sa kanilang lipunan. Ngunit dahil nananampalataya sila, inangat ng Diyos ang dangal at dignidad nila at napabilang sila sa mga ninuno ng Mesyas. At sino makakalimot kay Esther? Isang ulilang lubos na lumaki sa panahon ng Jewish exile sa Babylonia. Ngunit sa biyaya ng Diyos, naging reyna siya ng Persian Empire. At sa pagpapakabayani niya, natupok ang banta ng genocide sa mga Hudyo. Anumang kalagayan at katayuan sa buhay, may puwang ang mga kababaihan sa dakilang plano ng Diyos sa mundo. At kung paanong ang lifetime calling ng mga kalalakihan ay madidiscovery lang nila sa liwanag ng salita ng Diyos, ganon din sa mga kababaihan. The true worth and essence of womanhood is written and described in the Bible. Kaya wag tayong palilin lang sa lason ng modern feminism na nag-evolve na ngayon bilang isang anti-biblical womanhood movement. Sa halip, balikan natin ang sinasad sa Proverbs 31, kung saan nakalarawan ang totoong babaeng kinalulugdan ng Diyos. Siya ay mapagkakatiwalaan, nakasuporta sa asawa, masipag, maparaan, hindi bulagsak sa salapi, masino, may dignidad, at karespeto, mapagkawang gawa, puno ng karunungan, at higit sa lahat, may banal na takot sa Diyos. Kaya sa mga kababaihan, di matatawaran ang halaga ninyo sa mata ng Panginoong Diyos. Dalangin kong lubos niyang magamit ang inyong angking ganda, abilidad, at karunungan para sa kaluwalhatian niya. Happy National Women's Month! God bless you all, and God bless the Philippines. Naway napagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang salita ng Diyos para sa bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.